Samantala, hiniling ng mga kaanak ng mga biktima ng lumubog na MV Princess of the Stars sa Korte Suprema na pag-usapan sa Anbank ang naging desisyon nito hinggil sa pagpapawalang bisa sa kasong kriminal na isinampa sa may-ari ng Sulpicio Lines. Ito ang balita ni Mon Hocson. Galit na galit ang mga kaanak ng mga biktima ng lumubog na MV Princess of the Stars sa naging desisyon ng Korte Suprema na iabsuelto ang may-ari ng Sulpicio Line sa kasong kriminal. Reckless imprudence resulting in multiple homicide, physical injuries and damage to properties ang kasong isinampa kay Edward Go, Vice President for Administration ng Sulpicio Lines. Batay sa naging desisyon ng Korte Suprema, hindi criminal case kundi civil case lamang ang maaaring isampa sa pamilya Go. Pinagbatayan ng Korte Suprema ang una ng naging desisyon ng Court of Appeals na hindi mananagot ang pamilya Go dahil maituturing ito na civil in nature. Ngunit giit ng mga kaanak ng biktima sa paglubog ng Princess of the Star, pananagutan ng mga opisyalis ng barko ang pagdedesisyon kung dapat ba itong maglayag o hindi noong panahong tumaob ito sa Sibuyan Island sa Romblon. Nagmarcha ang mga ito sa Korte Suprema upang ihain ang omnibus motion for reconsideration at upang hilingin sa Supreme Court and Bank na bigyan ito ng pansin at masusing pag-usapan. Ayon kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, malaki pa rin ang kanilang pag-asa na pakikinggan sila ng Korte Suprema. Pero hanggang hindi pa final, pwede mag-hearing at buhay pa rin yung kaso kriminal sa RTC. Samantala, marami pa rin mga labi ng mga biktima ang hanggang sa ngayon ay hindi pa natutukoy. August 2008 na mangyari ang aksidente, subalit iilan pa lamang sa mga labi ang na-identify. Dadaling ko sila sa gitna ng dagat, ilulupog ko ang mga Go para malaman nila kung ano ang winala nilang mga buhay. Ang anak ko hanggang ngayon hindi ko pa nakikita, wala ko inilibing. Nag-antay kami na mahigit 6 na taon. Tapos ito lang decision sa korte, pinakawalan sala ang mga Go. Kanina ay ipinakita ng forensic expert ng PAW ang isang na-identify nila na 15 taong gulang na bata na kasama sa trahedya. At nakikiusap ang mga ito na mabigyan sila ng permiso ng Cebu Regional Trial Court na tumulong upang kilalanin ng ilan pa sa mga biktima. Ongoing pa rin ang retrieval operation sa Sibuyan Island, Romblon, kung saan tumaob ang MV Princess of the Stars noong June 21, 2008 na mahigit 800 ang naitalang nasawi at nasa mahigit 100 pa rin ang hindi pa natatagpo ang pasahero ng barko. Mon Hocson, UNTV News Worldwide.